mga bata, maaari bang masitayo ang lahat para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magaling. Ngayon, bago kayo uupo, may enerhiya muna tayo. Gayahin natin ang nasa TV, television. Ikaw ay masaya, tayo ay masaya. Ikaw ay masaya, ikaw ay masaya, tayo ay masaya. Bago makisiupo, pulutin ang mga basura sa ilalim ng upuan at ayusin yung upuan ninyo. Makimakiupo ang lahat. Sino ang lumiban sa parte na ito? Wala. Dito, wala. Okay, magaling. Walang lumiban sa klase natin ngayon. Ngayon, ipapakita ko ang ating alituntunin. Sandali lang mga bata. Pakibasa. Makinig ng mabuti sa guro. Itaas ang kamay bago magsalita at sumunod sa panuto. Ngayon, may papakita ako sa inyo na larawan sa ating unang aktibidad. Sandali lang mga bata. Sandali lang. Ngayon, hahatiin ko kayo sa apat na pangkat. Ito ang pangkat isa, pangkat dalawa, pangkat pangatlo at pangkat pang-apat. Sa bawat na pangkat, tatawag ako ng dalawang pangalan at siya yung sasagot gamit ang name picker. Sandali lang. Ito. Dito na bata. Ano ang nakikita mo sa bata na ito? Sa pangkat una pala, ang bata ay may pangarap. Anong pangarap niya? Maging doktor. Agnes, ano sa nakikita mo sa larawan na yan? Ano na obserbahan mo? Ano ang pangarap ng bata? Maging isang pulis, magaling. Ngayon, pipili muna tayo sa pangkat pangalawa. Eliza, sa iyong palagay, ano ang pangarap ng isang bata? Maging artista. Cortel, ano pa nakikita mo? Ano ang pangarap ng isang bata? Maging isang ganap na guro, magaling. At sa pangatlong pangkat, pili ulit tayo ng dalawa. Sa iyong palagay, ano ang pangarap ng isang bata? Ay maging isang ganap na sundalo. JP, anong pangarap ng isang bata? Maging isang na pulis. Magaling. Pasensya na bata ay nalaglag ang aking alituntunin. Idikit ko muna. At sa panghuling pangkat, pipili ako ng dalawa. Nakikita mong sa larawan na yan, anong nararamdaman mo? Masaya, magaling. Ikaw, Desiree, sa iyong palagay, anong pangarap ng isang bata at ano ang nararamdaman mo sa tuwing nakikita nga ang larawan na yan? Pangarap niya ay maging isang doktor at ayon kang Desiree. Natutuwa siya nung nakita niya ang isang larawan, magaling. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang aktibidad. Sa mga larawan nito, pipili kayo ng isa at ipaliwanag ninyo kung ano ang at gawa kayo pala ng
sariling wakas batay sa napili niyong larawan. At gagamitin pa rin natin ang name picker. Okay, pabili. Pipili ka ng isang larawan. Anong napili mo? Itong pangatlo. Dito sa pangatlo ito, may katanungan ako dito. Itong sa card niya ito, may tatlong akong katanungan para sa iyo. Ang unang tanong ay, ano ang inyong sariling interpretasyon sa napili niyong larawan? Maging pagtulong sa kapwa. Excuse me. At sa pangalawang tanong, kung ikaw ang gagawa ng wakas sa ano ito, maaari mo bang ilahad? Maging matapat sa kapwa at palaging tumulong. At sa pangatlong tanong, ano ang masasabi niyo mo sa nakita mo na sa larawan? Nagpapakita ng maging matapat, magaling nobilin. Bigyan ng tatlong palakpak si nobilin. Sa dalawa, tatlo. Ngayon, pipili tayo sa ikalawang pangkat. Pipili, gayon din yung gagawin nyo, kagaya ng ginawa ni Courtney Nobilin. Pipili ka ng isang larawan at sagutan mo ang tatlong tanong na hawak ko. Alin sa tatlo ang napili mo? Itong pagmamano. Sandali lang. Ang unang katanungan mo, ano ang masasabi mo sa nakita mo sa larawan? Ayon kang Gwen, ang nakikita niya ay paging magaling. Totoo ang sinabi ni Gwen, dapat palagi tayong maging magalang. Sa pangatlong tanong, ano ang iyong sariling interpretasyon sa napili mong larawan? Ang ayon kang Gwen, ang sariling interpretasyon ay palaging pagmano at paggalang sa mga nakakatanda. At pangatlong katanungan, kung ikaw ang gagawa ng wakas sa nakuha mong larawan, ano ito, maaari mo bang ilahad? Ayon kang Gwen, ang sariling interpretasyon niya palaging maging magalang sa nakakatanda at magrespeto, magaling, bigyan tatlong palakpak si Gwen. Isa, dalawa, tatlo. Ngayon sa huling pangkat, ipili ako ng isang pangalan. Si Justin. Ngayon, Justin, sa tatlong larawan na ito, ano ang pipiliin mo? Itong panghuli. Ngayon, ito ang katanungan ko sa iyo. Sa unang tanong, ano ang masasabi mo sa nakita mo sa larawan? Paging matulungin. Ayon ka, Justin, palaging maging matulungin. Ikalawang katanungan, ano ang iyong sariling interpretasyon sa napili mong larawan? Ayon kang Justin, ang sariling interpretasyon niya ay palaging tumulong sa nakakatanda at sa mga tao. At sa huling katanungan, kung ikaw ang gagawa ng wakas sa nakuha mong larawan, ano ito, maaari mo bang ilahad, Justin? Ayon kang Justin, kung siya ang gagawa ng sariling interpretasyon sa larawan na ito, ay palaging tumulong sa nakakatanda, sa bata at sa ating mga magulang. Okay, magaling. Bigyan ng tatlong palakpak si Justin. Isa, dalawa, tatlo. Magaling. Ngayon, dadako tayo sa kwentuhan. Sandali lang mga bata. Sandali lang. Makinig ng mabuti dahil may katanungan ako pagkatapos
sa binasa ng sa ating babasahin na kwento. Ang kwento ay limang tulog na lang. Ang unang kwento. Ito si Flor. Maaari bang basahin? Maaari ba ang sabayan? Maaari ba ang sabayan? Okay? Basa sa lahat. Limang tulog na lang. Nasasabik na ako. Mamamasyal kami sa Manila. Naisip ko tuloy ang naglalakihang gusali. Ito yung mga paglalarawan ng balakid. Ito ang sabihin ng gusali. Isang istruktura o gusaling tinatayo. Ang maingay na busina ng mga sasakyan at mga taong parang langgam sa dami at bilis ng lakad. Ang isabihin ng Manila, ito ang punong lungsod ng Pilipinas at ang ibig sabihin ng busina, kagamitan ng sasakyan na naglabas ng malakas na tunog kagaya ng mga sasakyan na napanonood natin sa telebisyon o sa labas ng ating kalye. Naisip ko rin ang mga bibilhin kong kagamitan sa paaralan. Natutuwa si Flor dahil malapit na kasing pasukan. Kailangan ko ng lapis, ruler, kwaderno, bag at sapatos. Hindi ko kinabukasan, maaga akong nagising. Ang sakit ng ulo ko. Giniginaw din ako, paano na ako makakasama sa Maynila. Pagpasok ni nanay, may dala siyang isang basang bimpo. Ang ibig sabihin ng bimpo ay kagamitan ng sa paglinis, kadalasang nangyari sa tela, kagaya nilalagay na sa natin. Ang gamot ito ay ginagamit para sa pagaling sa pag-iwas sa sakit. Ngayon, dadako tayo sa ating katanungan. Kung nakikinig kayo, gagamitin natin ang name picker at sagutan ninyo ang aking katanungan na hawak ko. Pipili kayo ng isang kulay at inyong sagutin. Ang unang tatawagin ko ay si Nobile. Pumili ka ng isang kulay na ayon sa gusto mo. Kulay asul. Ang unang katanungan. Kung ikaw si nanay, ano pa ang gagawin mo bukod sa pagbigay ng basang bimpo at gamot kay Flor? Uulitin ko. Kung ikaw si nanay, ano pa ang gagawin mo bukod sa pagbigay ng basang bimpo at gamot kay Flor? Okay, magaling. Ayon kang Nobilin, kung siya ang nanay ni Flor, ang gagawin niya ay ihanda niya mainit na sabaw at gamot si Flor upang magaling ang sakit. Mahusay, bigyan ng tatlong palakpak si Nobilin. 1, 2, 3, magaling. Ngayon, may 4 na natitira. Tatawag ako ulit ng mga estudyante at sasagutin ninyo. Ay pumili ka ng isang kulay at iyong sagutin. At iyong sagutan, kulay dilaw. At ito yung katanungan mo, handa ka na ba, Christine? Okay, handa. Ang iyong katanungan, ano ang nararamdaman ni Flor bago siya matulog? Bakit kaya siya mas nasasabik? Ayon kay Christine, si Flor ay nasasabik bago matulog dahil sa kanilang planong mamamasyal sa Maynila. Ang kanyang iniisip ay naglalaking gusali, maingay na busina, at ang dami ng tao at nagsasabik siya mamasyal. Magaling, bigyan ng 3 palakpak si Christine. 1, 2, 3. Ngayon, may 3 katanungan na ako. Pipili pa rin ako na sa gamit ang name picker at inyong sagutan. Pumili ka ng isang kulay. Kulay orange. Ang katanungan mo ay, handa ka na ba?
Dana. Ito yung katanungan mo. Ano ang mga gamit pang eskwela ang kailangan ni Flor? Kung ikaw si Flor, ano pa ang idadagdag mo sa listahan? Uulitin ko. Ano-ano ang mga gamit pang eskwela ang kailangan ni Flor? Kung ikaw si Flor, ano pa ang idadagdag mo sa listahan? Ayon kang Liza, ang gamit sa pang-eskwela na kailangan ni Flor ay ruler, kwaderno, bag, at sapatos. Kung siya daw si Flor, ang maaari niya idagdag ay ballpen, papel, at mga aklat. May dalawang naiwan na tanong. At tatawag akong ulit gamit ang name picker upang sagutan niyo ang mga katanungan. Pumili ka ng isang kulay violet. Ang iyong katanungan, kung hindi makakasama si Flor sa Maynila, ano kaya ang pwedeng gawin ng pamilya nila para maging masaya pa rin siya? Uulitin ko. Kung hindi makakasama si Flor sa Maynila, ano kaya ang pwedeng gawin ng pamilya nila para maging masaya pa rin si Flor? Ang ayon ka, Jerilyn, ang tanging gagawin niya ay maglaro sa labas at o kaya maglinis ng bahay. Ngayon may naiwan na isang katanungan at pipili ako gamit pa rin ang name picker. Okay, Joey. Ito yung iyong katanungan. Ang huling tanong. Bakit kaya sumasakit ang ulo at ginawin si Flor kinabukasan? Ano sa palagay mo ang nangyayari? Uulitin ko. Bakit kaya sumasakit ang ulo at giniginaw si Flor kinakabukasan? Ano sa palagay mo? Ayon kang Joey dahil sa pag-iisip at sobrang excited. Magaling bigyan ng 3 palakpak si Joey. 1, 2, 3. Magaling kayong sumagot. Ngayon, dadako na tayo sa ating talakayan. Ngayon, ito ang ating talakayan. Ang ating pamagat pala. Maaari ko na ba itong tanggalin? Sandali lang. Huwag maingay nang nasa likod. Pakibasa ang ating layunin. Sabay-sabay. Pagkatapos ng aralin ito, ang mga mag-aral ay inaasahang matutukoy ang iba't ibang elemento ng kwento na nag-aambag sa wakas nito. Nakakabuo ng sariling interpretasyon ng wakas ng kwento batay sa mga elemento nito at nagbibigay ng aralin mula sa wakas ng kwento at paila ito sa sariling karanasan. Ang una ating talakayan ay tungkol sa pagbibigay ng wakas ng kwento. Sabay-sabay pakibasa mga elemento ng kwento. Ang mga elemento ng kwento ay mga bahagi ng bumubuo sa isang kwento, kabilang dito ang tauhan. Ang mga karakter na nakikilala sa kwento, ito yung mga tauhan, ito yung kung sa palabas pa, ito sila yung mga artista na gumaganap sa kwento ng mga karakter, kagaya ng mga artista na natin napapanood sa telebisyon. Ngayon, inilipat ko tagpuan. Isa itong halimbawa na nakapagbigay ng wakas ng binasang kwento. Tagpuan. Ang lugar at oras kung saan nagaganap ang kwento. Ito yung mga tagpuan ng mga nabasa nating kwento o kung sa palabas man lang. Ito yung kunyari, ako at si Flexi, makikita kami sa isang parke upang maglaro. Yun yung tagpuan. At oras, suliranin, makibasa lahat. Ang pangunahing problema o hamon at kinakaharap ng mga tauhan. Ang halimbawa nito ay
Kagaya na ang isang estudyante na gusto makapagtapos ng pag-aaral, ang ginagawa niya ay nagbebenta siya ng kung ano-ano sa kalye, naglalako, nagbebenta ng mga banana cue, at mga iba't iba pa. Yan yung mga halimbawa ng suliranin, kaganapan. Ang mga pangyayari na bumubuo sa kwento at nagdala sa wakas. Ito yung nangyayari na sa mga pagbabasa natin, yung mga malapit na kung ano nangyayari sa mga karakter ng mga tauhan. At sa wakas, pakibasa lahat ang kinalabasan ng kwento at ang mga aral na makuha mula dito. Ito yung mga inspirasyon na natin nakukuha sa kwento. May katanungan ba kayo dito? Wala ngayon, lilipat ko sa mga dagdagang kaalaman. Dagdag pa lang, isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Ang wakas ay bahagi ng dalahan ng isang solusyon o kinakata ng mga kwento na maaaring malungkot o masaya ang pagkanalo o pagkatalo ng isang kwento. Ito yung mga halimbawa na nagdadala sa atin kung ano na natin nababasa, maaaring malungkot, masaya o kaya nagwagi ang isang karakter ng isang tao. May katanungan ba dito? Ililipat ko. Sa pagbibigay ng wakas ay nag-iwan ka sa mga nababasa, impression kayo din ang impluensya sila ay iyong kwento. Sa iyong kwento at higit sa lahat ng aral na maintindihan nila ng lubos. Maaari kang magbigay ng kapapanabik-nabik na wakas sa pamagitan ng pagbigay ng tanong sa kanilang mga sarili. May katanungan ba kayo dito? Wala, ililipat ko. At ang panghuli, ang kwento ay maikling sanaysay na natataglay na mahalagang pangyayari. Ito ay narapat na magkaroon ng kasiyasiyang wakas upang maging kapanabik-nabik na mamabasa mga nakikinig. Dapat na maunawain mabuti ang binasang kwento. Hanapin ang detalye sa kwento na magagamit bilang batayan sa wakas nito. May katanungan ba kayo? Wala. Ngayon, may gagawin tayong aktibidad. Magbabasa ako ulit ng kwento. Ito ay si Primo. Kagaya ng halimbawa ko na yung isang bata ay nagbebenta sa kalye. Ito si Primo. Maaari natin sabay-sabay basahin lahat. Jaryo, Jaryo, ang sigaw ng batang si Primo. Pagtitinda ng Jaryo ang hanap buhay ni Primo sa kanyang gulang na 8 ay marunong siyang tumulong sa kanyang mga nanay at tatay sa mga gawain. Kumakita siya ng halagang 100 piso, kung sa Ingles ay 100 pesos. Halagang isang tuwing umaga sa pagtitinda ng Jaryo dahil dito hindi na siya humingi ng baon sa kanyang mga magulang. Si Primo ay isang mabait na anak. At sa pangalawa, isang umaga, maagang nagtinda si ng Jaryo si Primo. Marami ang bumibili sa kanya ng Jaryo. Nagtataka si Primo kung bakit lahat ng taong nakita niya ay nais bumili ng Jaryo. Ano kayang dahilan? Si Aling Gloria, Ma'am Placido, at Aling Trinidad ay bumibili din ng Jaryo. Dumaan si Primo sa bahay ng kanyang mga kaibigan na sina Vic, Trisha, Troy, at Brando. Nagbabasa na rin ng Jaryo. Ang janitor nila sa pag-aralan na si Mang Bruno ay nagbabasa na rin ng Jaryo. Nagtataka si Primo kung bakit ang lahat ng tao ay abala sa pagbabasa ng Jaryo. Paghahyang huminto si Primo sa paglalakad, binasa niya ang dilaman nito. Ano kaya ito? Ito pala, Jaryo, masamang klima. Mga anunsyo sa Jaryo na masama ang klimang mararanasan. May mga paalala na paghanda lalo na sa mga malaking pagbaha na may kasamang mga troso mula sa bulubundukin. Manangamangha si Primo sa balita. Kaagad yung umuwi sa bahay at binanita sa magulang
ang maaaring mangyari sa maghapon at magdamag. Mabuti na lamang at naubos na ang tindan kong dyaryo, ang sabi ni Primo. May mga katanungan ba kayo sa kwento? Kung wala, ako yung magtatanong. Pipili ako ng mga tatong estudyante at ako na mismo ang tatawag. Okay, Jane, ang iyong pumili ka ng isang kulay. Kulay dilaw. Ito yung unang katanungan mo. Sa iyong palagay, anong kahalagahan ng pagiging handa sa mga hindi inasang sitwasyon tulad ng pagbaha batay sa wakas ng kwento? Ayon kang Jill, ang pagiging handa sa mga hindi na inasang sitwasyon tulad ng pagbaha ay napapakahalaga nito ay dapat natin aksyonan. Magaling. At okay, Jeremy, pumili ka ng isang kulay pink. Ang iyong katanungan ito, paano nakakatulong ang ginawa ni Primo sa kanyang pamilya at kuminit matapos niyang malaman ang balita sa dyaryo? Ayon kang Jeremy ay matapos malaman ni Primo tungkol sa masamang klima na posibleng pagbaha, agad siyang umuwi. Sa ganitong paraan, nakakatulong daw si Primo sa pagbabalita sa kanyang mga magulang. Okay, Flexi, ito yung katanungan mo ay ang huling katanungan para sa iyo. Sa iyong palagay, ano ang kahalagahan ng pagiging handa sa mga hindi inasang sitwasyon tulad ng pagbaha batay sa wakas ng kwento? Ayon kang Flexi, ang pagiging handa sa mga hindi inasang sitwasyon tulad ng pagbaha ay nagpakahalaga dahil dito ay nakakatulong upang mapapanatili ang kaligtasan ng mga tao sa kanilang lugar. Magaling. Ngayon, dadako muna tayo sa ipapangkat ko kayo sa tatlong pangkat. Maaari ba itong itabi? Sandali lang mga bata. Unang pangkat at yan yung gagawin ninyo. Ito naman para sa pangkat pangalawa. At para sa pangkat pangatlo. Sa bawat pangkat ay bibigyan ko kayo na kategorya upang malaman nyo kung ano ang gagawin nyo. Ito sa pangkat pangalawa, pangkat pangalawa at pangkat pangatlo. May 10 minuto lang kayo upang gawin yan. Tapos napapangalahat bata o maaari nyo mang ipasa ang inyong mga kategorya dahil bukas ay sasabihin ko kung ilan ang nakuha ninyo. Ngayon, batay sa ating mga tinalakay, may limang kulay ako dito na card at pipili kayo ng isang kulay. Ang gagawin ko ay tatawag na ako ng estudyante dahil maraming hindi nakikinig. Okay, Lorian, pumili ka ng isang kulay. Ang napiling kulay ni Lorian ay kulay blue. Ito yung katanungan mo. Batay sa ating talakayan kanina, anong mga aral na nakuha mo mula sa wakas ng kwento at paano ito nakaka-apekto sa iyong pananaw? Ayon kang Lorian, dahil walang tiyak na ayon kayo Lorian, ang wakas ng isang kwento ay maaari magturo sa mga aral tungkol sa paggawa ng tamang desisyon. Magaling. Ngayon, may apat na nang tira. Gino, pumili ka ng isang kulay. Kulay dilaw. Ito yung katanungan mo. Bilang isang mag-aaral, paano mo nga mapakita ang mga aral na natutunan mula sa kwento sa iyong pang-araw-araw sa buhay?
Ayon kang Gino, pagiging masipag sa pag-aral, pakikipagtulungan sa mga klase, pagiging responsable, at pagiging matapat. May tatlong tanong na nag-iwan. Aisa, pumili ka ng isang kulay violet. Ito yung katanungan mo. Ano ang mga pangunahing elemento ng kwento na nakakatulong upang maipaliwanag ang wakas? Ayon kang Aisa, ang lahat ng elemento ng kwento, tauhan, tagpuan, suliranin at ganapan ay nagtutulungan upang maipaliwanag ang wakas magaling. Ngayon, may dalawang naiwan at katanungan. Okay, Desiree, pumili ka ng isang kulay. Kulay green. Ito yung katanungan mo. Paano mo maipapahayag ang iyong sarili interpretasyon ng wakas ng kwento? Ayon kang Desiree, ayon kay Desiree, ang interpretasyon niya ay pagiging pangkahalahatan, maaaring ipahayag ang interpretasyon sa pamagitan ng pagsusuri ng sa tema, simbolo at mga aral na mapapakita ng wakas. Okay, Jeya, ito yung katanungan mo. Huling katanungan para sa'yo. Sa anong paraan mo may angkop ang mga aral na natutunan mo mula sa kwento? Sa iyong karanasan, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Ayon kang Jeya, ang kwento ay napapakita ng kahalagan ng pagtitiis. Maaari mong kagamitan ito bilang inspirasyon upang harapin ang iyong sariling mga hamon sa pag-aral sa buhay. Magaling si Jeya dahil bigyan siya ng halimbawa ng karanasan ni Primo. Ngayon dadako na tayo sa ating aktibidad. Ito ang ating aktibidad ngayon. Bigyan ang wakas ng sumusunod na kwento. Isulat ang iyong sagot sa isang buong papel. Ito yung magbibigay ako ng mga katanungan. Huwag niyo itong sasagutan. Kumuha kayo ng isang buong papel at doon kayo sasagot. Maaari yung ipasa sa likod. At sa likod, may 10 minuto lang kayo upang sagutin yan. Tapos na ba ang lahat? Maaari bang ipasa dahan-dahan yung papel at yung papel na binigay ko. Okay, magaling. May katanungan ba kayo sa lahat? May katanungan ba kayo sa... May katanungan ba kayo sa ating talakayan kanina? Wala. Ngayon, ako na tayo sa ating takdang aralin. Kunin yung kwaderno niyo at isulat ito. Basahin natin ng sabay-sabay. Basahin mabuti ang sitwasyon at ibigay ang sariling wakas ito. Ang gagawin ninyo ay bibigyan nyo ng sariling wakas ang kwento na ito. Namasyal ang mga magkakaibigang Juan at Pedro, nagpasya silang manood ng sine. Pagpasok na sila sa sinehan nang mapansin ni Pedro na nawawalan ang kanyang pitaka. Gagawan na nyo ito ng sariling wakas. At ito yung ating kategorya. Mapapasa rin ako sa ating group siya, sa ating mga kategorya. Maaari bang magsitayo ng lahat para sa ating panalangin? Julian, maaari ka bang manalangin para sa lahat? Sa ngalaman, ang anak ng Espiritu, Amen. Goodbye, class. See you tomorrow.